Hello, good day mga boss. Share ulit ng DIY ko Rips. So, mag-install na naman tayo ng caliper dun sa motor, no? So, ito is Brembo. Copy lang, no? In-order ko lang sa Shopee. So, dun sa mga previous video natin, nagpakita na rin ako ng installation nito, no? Kinabit ko to doon sa front ng NMAX. Pero ito, kakabit natin to ngayon sa likod. Yan. Pero ito is pang front talaga. Yan. Even yung pinaka bracket pang front yan. Hindi ang pang rear. So wala kayong makikita na bracket ng 4-pot ng Brembo na pwede sa rear ng NMAX. So ito is hindi ito magiging plug and play. Yan. So plano ko ito is i-grinder. Tapos dito grinder ulit. So wala nang pagkakabitan to. Ang ginawa ko ngayon, bumili ako ng aluminum. Ito. Yan. So, matinding mga DIY ito, no? So, hindi ako yung basa-basa gagawa nito. So, magli-labor talaga tayo dito. Yan. 12mm. Yan. 100mm by 100mm. Yan. Tapos, gumawa na rin ako ng template to. Base ito doon sa swing arm ko, no? So, PCTech na yung swing arm ng motor ko. Yan. So, doon sa mga nakapanood din ng previous video ko, nag-install tayo ng PCTech na swing arm. Yan. So, ito is pang PCTech na swing arm. Yan. Pero, medyo mahirapan ako, no? Dahil wala naman akong milling machine. Hindi ko kakayanin yung bibilugin na ganito. Matagal yung gawin. So, ito siya. Yan. So, dapat pabilog yan papag ano, no? Ang gagawin ko, straight cut na lang. Tapos, dito yung dalawang butas para may kabit dun sa swing arm. Tapos, medyo tabas-tabas na lang ng konti. Tapos, ang gagawin dyan, papahinan ko dito. Yan, papahinan ko dyan. Tignan na lang natin kung ano yung magiging itsura. So, ang una ko munang gagawin is ito. Papatulong ako, no, ikakat to. Tapos, lagyan ng butas para maisukat dun sa swing arm. So, balikan ko kayo pagka naayos na yung mga kailangan ayusin. Ito rin, kailangan ikat na rin ito, pati dito. Yan. Di bali update no sa ginagawa natin, no? Yan, yung pinaka-bracket ng caliper, nakat ko na. Yan. So, dito yung kinat ko. Yan, no? Yan. So, ito, hindi nyo talaga makahabol to kasi palubog talaga to eh. Originally. Yan. Pero hindi siya pa ibabaw. So, okay naman. Ayun, no? Pwede naman to abulin ko, palubugin ko rin yun dito. Pero, tignan ko na lang. Kasi, okay naman siya. Pero, pwede ko naman habulin na palubog na lang to buo. Ayan. Tapos, medyo kikinisin ko. Ayan. Yan yung pagkakabitan ng caliper. Tapos, yung binili natin na T6 na aluminum, nakabit ko na siya dun sa swing arm. Yan. Ito yung pinaka swing arm. Yan. Ito yung T6 aluminum na binili natin. Yan. Di bali ito parang magiging ganito. Tapos dyan na nakakabit yung caliper. Pero ito, kailangan pang gumawa ulit nung sukat, ano, kung gaano ba ito kalayo, papaganito ba o papaganito. Tapos ang pagkakaalam ko kasi yung lalim nito, alam ko medyo malalim yung pagkakabitan eh. Yan. So itong T6 natin medyo nakaibabaw ng konti. Yan. Tapos di bali yung itong ilalim ng T6 natin, banda dito sa gitna, yan, tatapat. Yan. Yan, parang ganyan. Tapos itong ilalim, mga bandang dito lang siya. So ito, need natin tong ikat ng same shape na itong bracket. Yan. So ang pinag-uusapan na lang dito is yung layo. Yan. So hindi ko in-expect na ganito yung kakalabasan niya. Yan, no. Pati yung dito, pinilit lang namin habulin. So dalawa kami ng tito ko yung gumawa nito. Yan. Pero yung papaganda na sa akin na yun. So, siya yung nag-grinder papaganyan. Tapos papaganon. Yan. Tapos kahit na bako-bako pa, sabi ko okay lang. Ako na nag-ayos. Tapos sinabol ko yung shape nito. Yan. At least lang naka-shape na siya. Tapos yung dito, ako yung nag butas niyan. Ang ginawa ko diyan, binaren ako sunod-sunod hanggang matanggal.
Tapos yung tito ko yung parang nagtanggal ng mga parang tira-tira. Tapos ako na ulit yung nagkinis. Yan. Tapos ito na siya. 2 tornilyo. Yan. So okay na okay yung itsura niya. Hindi ko na-expect na ganito rin yung kakalabasan. So ito na lang yung huli. Tapos ang mangyayari nito, papalabor na natin yung paghinang, pag-welding. So di natin porte yun. Actually yung pagkikinis nga nung ganitong bakal at saka pag grinder, di ko rin porte yan. Nagkataon lang na meron akong tools. Ayan o. Ayan yung ginagamit ko. Yan. Tapos yung kinat ko to kanina, kininis ko na rin. Yan. Pero syempre, dapat pagka halimbawa kayo magpapa-custom bracket talaga kayo, total magbabayad kayo, dapat maganda talaga yung gawa. Kasi ang alam ko, ang pagpapagawa ng custom bracket, mahal talaga yan. Kasi nung nakaraan nagtanong ako, ang singil sa akin 4.5. Tapos iiwan pa yung motor ng 2 araw. So hindi ko na lang iniwan kasi wala akong magiging service, mahirap yun. At the same time, medyo mahal 4.5 eh. Pero kung magbabayad kayo ng 4.5, dapat hindi kayo papayag na pangit yung gawa. Kailangan maganda yun. Ang mahal 4.5. Yan. So at least dito, ang ibabayad ko na lang is yung paghinang. Ayan o. Ganyan yung kakalabasan niya. Ang hindi lang okay dito, yung kulay nung T6, hindi nagmamatch dito sa alloy nung swing arm, pati doon sa bracket. Yan. So ngayon, try ko muna magsukat, no, kung gaano kalayo yung layo dapat nito. Yan, di bali ito na yung update. So ito, sinander ko na rin. Yan. Tapos nakat na rin natin yung dito, yung excess. Yan. Di bali ganyan yung itsura niya, no? Yan, sinander ko rin yan. Para halos paging kakulay na nun alloy natin. Kasi ito, medyo maitim ang kulay kanina. Tapos, ito yung bracket natin. Ito yung papatig valve natin. Parang ganyan siya. Yan. Yan, ganyan yung magiging itsura. So, kayo na musga kung okay naman yung itsura o hindi. Pero, first time ko naman gumawa nung ganito. Yan. Gamit na gamit yung grinder ko. Yan, no. Hindi talaga ako magaling gumamit yan, pero so far okay naman yung kinalabasan. Kaso nga lang medyo tinamad ako kanina. Yun, tinamaan yun dito. Yan, no. Na grinder. Yan. So bukas papatig weld ko na to. Sana pwedeng itig weld. Tapos bawal pala, no. Yan, so update ko ulit kayo pagka natig weld na, tapos kakabit ko na rin yung caliper natin. Update dun sa ginagawa natin na bracket, ano. So napatig weld ko na yan. Yan. So medyo mahal lang yung bayad ko dun sa welding. Kasi ang hirap umanap ng nagwe-welding ng aluminum. Aluminum kasi to. So mahirap. Madalas ang makikita nyo, nagwe-welding ng steel at ng stainless. Yan, ayun yung mga madalas. Pero sa aluminum, nahirapan ako maghanap dito sa amin. Ang mahal ng pa-welding ko dito, nasa 2K. Yan. Pero kung makakahanap kayo ng mas mura, mas okay yun, ano. Yan, so ganyan yung itsura niya. Yan. Medyo nagbago lang yung kulay nung aluminum natin. Meron silang ginamit na pang kinis. So nagmukha siyang soldering lead. Yan. Yan, no. Kala mo may coating ng something. Tapos ganyan yung hinang. Yung sa likod siguro hayaan ko na ganito. Pero yung dito medyo kikinisin ko ng konti. Pero hindi nyo kasi pwedeng sagadin ang pagkikinis yan. Kasi baka mawala yung hinang. Yan. So gagamitan ko muna ito. Yan. Niready ko na yung grinder ko. Yan. So ito medyo kikinisin ko ng konti. Tapos kakabit ko na yan mamaya sa motor. Ito na yung bracket natin, no. Natanggal ko na yung parang mga alon-alon. Kaso nga lang, nadama yung design ng pinaka-bracket na wala yung parang mga guwit-guwit niya. Pero yung sa likod, hinayaan ko na. Yan. Para at least hindi mabawasan yung tibay nung sa likod.
Ito kasi, the more na sinander natin, the more na nababawasan yung pagkakahinang sa kanya, pagkaka-welding. Pero ito, okay na to. Ayan o, ganyan siya. Kaya kung mapapansin nyo, merong mga palubog dito. So, parang design yan. Yung palubog dito. Ayan. Kasi ganyan siya yun. Yan. So, kabit ko na to ngayon sa motor, no. Tignan natin kung ano na yung magiging itsura niya. Di bali, ayan na, no. Nakabit na natin yung Brembo. Yan. Ito yung bracket na ginawa natin. So, currently, tinetest drive ko siya. Okay naman siya. Yan. So, need na lang ng proper bleeding pa. Kasi medyo malalim pa yung piga ko dun sa brake master. Pero all good siya. Hindi naman humiwala yung pina-welding. Yan. So, okay siya, all goods. So, tapusin na natin tong video na to, no. Ingat kayong lahat. Ride safe. God bless.